sasalubungin natin mamaya ang paparating na bagong taon ng 2025. So, bago man matapos ang taong ito, hahabol ako ng greetings sa inyo mga masugid kong taga-subaybay at sa lahat ng tao dito sa mundo ng Merry Christmas and a happy and bountiful New Year. So in today's video ay samahan niyo ako para sa isa na namang episode ng paggawa ng matipid pero masustansyang patuka. Siyempre, may bida na naman tayong bago sa araw na ito. At ang bidang niyan na tinutukoy ko ay pakwan. O baka mamaya isipin nyo, itong pakwan na to ang ipapakain ko talaga sa mga manok, ha? Ang gagawin natin patuka ay ang pinagtabasan ng pakwan. Okay? O kaya yung mga damage na, yung mga reject na pakwan medyo pulot na. So ito kasi, kapanghinayang pag pinakain mo agad ito nang wala namang damage, diba? Kasi mahal ito eh. Siguro sa panahon ngayon, dahil season ngayon ng tigpakwan at marami ang mataas ang demand ito ng mga prutas. Siguro mahina na ang 300 pesos para sa ganito kalaki. Ito yung variety na tinatawag nilang Seminis Yellow Gold. So, ang gagawin ko talagang patuka ay yung pinagtabasan lang. So, umpisahan na natin. Ito yung pakwan. Nga pala, ang mga pakwan na ito ay dala ng asawa ko galing sa farm na pinagtitasan niya. Kasi ganun dito, pagka namitas, pag uwi nila, meron silang dalang libreng pakwan. So yun, napansin ng asawa ko kagabi, medyo meron na siyang spot na mabubulok na. So sabi ko sa asawa ko, gagawin ko na lang yung content sa nagawa ng patuka. So anyway, bubuksan natin to, titingnan natin kung may mapapakinabangan pa tayo. Kasi sayang naman kung papakain lang natin lahat sa manok. Okay? So, saan na natin ang pag-dissect. Let's see. Tadan! Ayan siya. So makikita mo, yellowish siya na may pagka-orange. So pag ganyan yung pag ganyan ang kulay ng ganitong variety ng pakwan, ay naku, sobrang tamis talaga yan. Kasi mature na yan. Matamis siya. Yan, base dito sa nakikita ko, yung damage na yon ito, ay hindi pa naman masyadong na-penetrate yung pinakaloob ng pakwan. So mapapakinabangan pa natin. Pwede pa nating meriendahin mamaya. Okay? So ngayon, tatanggalin natin yung makakain ng tao, ng makakain pa namin, at iiwalay natin yung gagawin naman natin patuka para sa mga manok. Lang naman kami dito yung mabilisan, wala ng art-art. Wala ng art-art na paggagayat ng pakwan. So ganito lang. Marami paraan kung paano i-prepare paano i-slice ang pakwan. So ito ay paraan ko para makuha na yung pwedeng kainin namin. Plus, ito ay magagamit pang patuka sa manok. So, set aside natin. Ganyan lang.
iba, binabalatan talaga nila. Ako, ito yung medyo shortcut method ko. So, ganyan lang. O, see, nahiwalay na kaagad yung balat. Medyo pabulok na yung tampok, pero hindi pa niya masyado na penetrate yung pinakalubo. So, pwede pa namin kainin. Yan. Sagana kami ngayon sa pakwan dahil ilang araw na namimitas yung asawa ko. So, ayan. Meron ng pang merienda mamaya. Okay? So, set aside to. Meron pa tayong kalahati. Uy, kumuha na yung anak ko. Kinain mo na agad. Okay, sige. Sige. You can eat it. Okay. So, sige, that's yours. Sige na. Yeah. Oh, sige, sa'yo. Talaga naman. Thank you. Actually, bawal ako. Bawal ako sa pakwan. Kasi na-aksidente ako. May sugat. So, ito naman, ito yung part na may bulok na eh. I mean, may, oo, yun nga, bulok na part. I don't know kung tingnan natin. Ah, okay. So, dito pa lang naman yung bulok na part. So, itong part na to, pwede pang kainin to ng tao. Pero sige lang. Napapakain ko na lang to sa manok. Bakit? Dahil madami na rin yun. At saka sabi nga eh, diba, lahat ng bagay, lahat ng pagkain should be taken in moderation. Kasi pag sobra-sobra kanyan, ang pakwan ay mataas sa sugar. Kung nasobrahan tayo niyan, hindi rin maganda sa katawan, diba? So kagaya ko na ito, meron akong tahi. Aksidente kami sa motor. So ano din yan eh, kulang denting tahi ang ginawa. So bawal daw sa akin yung kumain ng pakwan. Sabi nila, pagpatagal daw yun pagpatagal ng paggaling ng sugat. So ito, ipapakain na rin natin to sa mga manok. Okay? So hindi ko na to panghinangayangan kasi nga hindi na panghinangayangan. Sapat naman at saka marami. Kaya ilang piraso pa nakatabi. So ito para sa mga So ito na ang ating materyales na gagamitin sa paggawa ng patuka. Meron tayong laman ng pakwan at meron tayong balat ng pakwan. Okay. So sa aking proseso ay gagat-garit ko itong balat ng pakwan. Siyempre sabihin nyo, pwede namang ipatuka yan sa manok. Oo, totoo yun. Pwede naman natin diretso sa manok para wala nang pa, diba? Pero since gusto ko may kahalo siyang ibang nutrients, kagaya ng hinahalo nga natin mga darak, tatay at saka matis. So ganun ang gagawin ko, kaya gagadgarin ko pa ito. At isa ring reason, although pwede nga siyang idiretso ng patukan, isa yung reason kung bakit gagadgarin ko is because nakikita ko kasi na pagka dinirekta mo siyang ipakain sa manok, ang part na ito ay hindi naman nakakain ng manok. Ito lang na malambot. So may natitira, no? So hindi masyado na ma-maximize. So para ma-maximize ay gagadgarin natin. Malambot lang ito. Kaya no, nakikita nyo na maigi. Pero ito siya. Ang ganda. Ayan. Mapino. Ayan. So, subukan naman natin ngayon yung medyo malaki-laki nga. Ano? Mas makapal-kapal na grater.
Ayan, so ganito ang pinalabasan ng medyo makapal na butas, malaking butas ng grated. So medyo makapal siya ng unti, pero kaya na rin ng manok yung tukain. Dami-dami din ang nagawa. Pero ang gagawin ko ngayong patuka ay good for hanggang mamayang hapon. Kasi busy na mamaya yung aasikaso para sa sa mga lulutuin para mamayang Noche Buena. So ngayon, ang ating sidekick ay tada! Ito ay mga bulaklak at talbos ng kalabasa, pinagbalatan ng kalabasa at pinagbalatan ng patola. Okay, so ito pwede na ito para sa akin. Ito palang proseso na ito na pananagtad, panggagadgad is makapabilis kung meron kayong the electric na chopper, grinder, shredder. Mas mabilis doon. Yun nga lang, dahil kami, wala kaming ganung mga machine. Kaya sinatsaga ako sa ganitong pamamaraan, which is effective din naman. And low cost. Kasi hindi kailangan ng kuryente. Okay, so ito na ang ating mga extra, ang ating bida at sidekick sa ating ginawang patuka, sa ating ginagawang patuka sa araw na ito. Okay, so una nating ihahalo ay ang darat ng palay. Yan, medyo marami-rami kasi good for pakain eh. Hindi na ako gagawa para mamaya hapon. And this, darat ng mais. At ito ay leftover na rice kagabi. Ito may tubig-tubig na rin. At lagyan natin ng tubig para medyo mamasa-masa yung ating patuka. Ayan. Matubig na rin ngayon pala ang pakwan, kaya pag naglagay kayo ng tubig ay medyo tansyahin nyo na hindi masyadong lumutang yung patuka nyo sa tubig, no? Medyo konti lang. Ayan na. Okay, so ngayon ay meron pa tayong laman ng pakwan. Gawin natin toppings na lang yan. O, para tutukain na lang ng manok yan. Ito eh, walang kahirap-hirap na sa manok tukain ito. Dahil malambot lang yan. Okay. And then, meron kagabi binuksan na pakwan ng asawa ko. At ang pakwan, kapag nabuksan na siya, mas maganda kung kakainin na agad. Dahil pag inabutan ko siya ng kinabukasan, umaasim na ang pakwan. Nag-ferment na siya. So ngayon, ito ay gagawin din natin, papakain din natin sa mga manok. Pero ang gagawin ko dyan ay i-chop na lang. Gagayatin ko na lang siya ng pagganyan. Papakain ko rin to sa manok mamaya. Okay. So ito na guys, ang ating matipid pero masustansyang patuka gamit ang pakwan na may sidekick pang talbos at bulaklak
ng kalabasa at pinagbalatan ng kalabasa at patola. Full packed with nutrients talaga ito. Dahil sagana tayo ngayon, lalo na at parating na ang bagong taon, ang taong 2025 na pinagdadasal natin na sana ay maging bountiful para sa atin lahat. So tara, samahan niyo akong magpakain ng mga manok. Let's grow! Shout out to Lolo J. He is one of our supporters here in YouTube. His content is about poultry farming, and he is into organic farming. He is a living proof that age is just a number. No one is late to start a YT channel. So please visit and support his channel. Shout out also to our new subscribers, Christopher Goray, Mac and Mom, Let's 13, Erica Nerviol, North Cotabato Explorer, Nel Junaids, Shen Aliego, Jeffrey Villarosa, Reynosa Lazarte. Thank you for subscribing. Tukana nila. Masarap yan para sa kanila ang pakwan kasi matamis. Extra water pa yan para sa kanila. Iwas dehydration sa mga manok. Hi! So ayan guys, ito yung sinasabi ko. Pagka dinidirekta namin ipakain sa mga manok, may mga natitira. So hindi nila fully nakukonsume yan. Dahil medyo matigas na yung part na yan. Pero pagka ginadgad ay lahat halos mauubos yan. Kasi hindi na ma-effort sa kanilang pagtuka. Mapino na. So yan. Okay. So halata namang nagustuhan ng mga manok ang ating patuka ngayon. Okay. So that's it for now. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay at pagsuporta sa aming maliit na channel. Sana ay may natutunan kayo sa video natin sa araw na ito. Don't forget to like and share the video. And don't forget to subscribe. Thank you for watching. Let's grow.